ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga tao talaga na hindi natin kadugo pero wagas kung magmahal at rumespeto. Kaya kahit nararamdaman mong may kakulangan sa iyo dahil malayo ka sa tunay mong pamilya o hindi mo sila nakakasama ay malaking bagay na may taong pumupuno sa iyong pangungulila sa kanila. Ang presensya nila ay parang isang yakap na magpapagaan ng iyong kalooban at nagbibigay ng kapanatagan sa kabila ng iyong pinagdaraanan. Maranasan din kaya ito ng sender natin ngayong araw. Yan ang kwentong inyong matutunghayan mula sa liham na pinadala ni Fredo. Dito lang yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, mapagpalang araw sa iyo at sa lahat ng nakatutok ngayon sa inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Fredo. 58 years old na mangyari ang kwento ko. Nakulong po ako noon dahil nadawit ako sa gulong kinasangkutan ng kumpare ko. Tinulungan ko kasi siya noon dahil pinagtutulungan na siya at bugbog sarado na. Pero noong araw na gumanti yung kumpare ko, doon na niya napuruhan ang kaaway niya. Hindi na ito umabot ng buhay sa ospital. Nang dakpin ako ng mga pulis at nakarating yon sa asawa ko ay inatake po siya sa puso. Doon na rin siya binawian ng buhay. Pareho kaming nakulong ng kumpare ko kahit na wala naman akong kinalaman. Mas mabigat lang ang hatol sa kanya pero matagal din akong nakulong. Sa mga panahong yon ni minsan ay hindi ako dinalaw ng mga anak ko dahil ako ang sinisisi nila sa pagkamatay ng kanilang ina. Sinabi rin nila na kahit makalaya pa ako ay wag nang magpapakita sa kanila dahil kinakahiya nila ako bilang isang ama. Kakalimutan na lang daw nila ako. Nakilala ko naman noon sa kulungan si Buji. Kaedad lang siya ng bunso kong anak. Nagulat ako noon dahil pareho kami ng naging kaso. Mas nauna lang siyang nakulong kesa sa akin. Palabiro si Buji at masayahin din kaya nakagaanan ko siya ng loob. Kung tutuusin ay parang anak na rin ang turing ko sa kanya noon. Paps ang tawag niya sa akin. Napakasarap sa pakiramdam na nagkaroon ako ng isa pang anak sa katauhan niya. Hindi naging madali ang buhay ko sa loob pero pinili ko pa rin magpakatino para hindi na magtagal pa doon. Doon ko kasi napagtanto na totoo ang ibang napapanood ko noon sa pelikula tungkol sa mga nararanasan ng mga bilanggo. Naunang makalaya sa akin si Buji at nung ako naman ang lalaya, siya ang sumundo sa akin sa labas. Maligayang pagbabalik sa labas ng selda, Paps. Buji, salamat sa pagsundo mo ha. Akala ko talaga lalabas akong tulala rito. Pwede ba naman yun? Salamat kasi tinupad mo talaga yung pangako mo nung huling dalaw mo sa akin. Siyempre naman. Malakas ka yata sa anak-anakan mo. Ay, Paps, nagpaluto nga pala ako ng pansit sa bahay ha. Sabi mo kasi paborito mo yun kaya ayun, bumili ko kahapon ng mga rekado. Sakto rin kasi nagpresenta si nanay na magluto kanina kaya maaga ako nakaalis ng bahay para maghintay sa'yo dito sa labas. Nakakatuwa ka talagang bata ka. Teka, parang nagkalaman ka. Matik yun, Paps. Siyempre bumawi ko ng kain nung nakalaya na ako. Tsaka namiss ko rin mga luto ni nanay. Nga pala, sa'yo ba yung tricycle na dala mo? Sa tito ko to, Paps. Pinagamit sa akin para may pagkakitaan daw ako.
nagbaboundary na lang ako sa kanya para may kitain din siya kahit papano. Pero minsan, may extra din akong kargador sa palengke. Dami ko kayang racket. Kung gusto mo, Paps, isasama kita. Napakasipag mo talaga. Sakto lang naman, Paps. Pero teka, parang nangayayat kayo ha. Nagkasakit ba kayo bago kayo lumaya? Ako, magkakasakit. Sus, mahihiyang dumapo sa akin yung mga sakit-sakit na yan. Sa kapal ng libag ko, yung sakit na mismo ang matatakot. Alam ko naman na yung mga kagaya natin hindi na tinatablan ng mikrobyo pero mabuti na rin yung nag-iingat tayo. Alalahanin nyo, Paps. Babawi pa kayo sa mga anak nyo. Ano nga palang balak nyo, Paps, ngayong nakalaya na kayo? Ay, ang totoo niyan, hindi ko pa rin talaga alam. Hindi ko kasi maisip kung paano ko lalapitan yung mga anak ko. Naikwento ko naman sa'yo, di ba? Ayaw nila ako makita. Baka nga limot na ako ng mga yun eh. O nga ganyo naman magpaka-negatron dyan, Paps. Pwede naman tayo magplano kung paano mo sila lalapitan eh. Tsaka huwag kang mag-alala, tutulungan naman kita. Salamat sa lahat, Buji. Hindi ko rin kasi alam kung anong gagawin ko paglabas kung wala ka rito ngayon. Wala akong ibang matutuluyan. Siguradong itataboy din ako ng iba naming kamag-anak. Sa mga anak ko naman, wala pa akong mukhang maiharap sa kanila. Ano palang tawag nyo dyan? Puwet na tinubuan ng mga mata, ilong at bibig. Puro ka talaga kalokohan. Pero Pap, seryoso. Naniniwala ako na mapapatawa din kayo ng mga anak nyo. Pinagbayaran nyo na yung nangyari. Tsaka tingnan nyo naman. Hindi talaga kayo gumawa ng kalokohan sa loob kahit na sinasalbahin na kayo ng mga kasama natin dun. Alam mo namang ayoko nang magtagal pa ron. Kaya kahit gustong gusto ko nang manuntok hindi ko ginawa. Malalim yung sugat na iniwan ko sa mga anak ko kasi nawalan sila ng ina dahil sa akin. Kaya hindi ko alam kung paano ako babawi sa kanila at kung saan ako magsisimula. Isa-isa lang muna kasi, Paps. Hanapin mo muna sila. Kapag alam mo na kung nasa na sila ngayon, tsaka tayo mag-isip ng susunod na hakbang mo kung paano mo sila lalapitan at makakausap. Kapag biniglaan mo sila, magagalit lang yung mga yun sa'yo. Tama ka. Pero kakailanganin ko talaga yung tulong mo para makalapit ako sa kanila pagdating ng tamang oras. Sus, no problem sa akin yan, Paps. Oh, sakay ka na. Para matikman na natin yung nilutong pansit ni nanay. Baka ubusan nila tayo sa tagal ng kwentuhan natin dito. O siya, sige. Gutom na rin naman ako. Paps, Bakit? fasten your seatbelts. Papa Dudut, gaano ko man kagustong puntahan ang mga anak ko, ay hindi ko magawa dahil baka makasira lamang ako ng reputasyon nila. Inalam ko kung saan na sila nakatira at doon ko na nga po nalaman na pareho ng profesional ang mga anak ko. Maganda na ang buhay nila at ayokong masira yon. Kapag nalaman ng mga kakilala nila na kasama nila ang tatay nilang galing sa bilangguan. Ano man ang dahilan ng pagkakakulong ko, kriminal pa rin ang tingin sa akin ng ibang tao. Nakakalungkot man pero nagkasya na lamang muna ako noon sa pagtanaw sa mga anak ko mula sa malayo. Nalaman ko na teacher na pala sa isang pampublikong eskwelahan ang panganay kong si Andeng. Kaya naman tuwing hapon ay nag-aabang ako malapit doon para makita siya bago umuwi. Malaki nang pinagbago niya at mukha talaga siyang kagalang-galang. Tuwing umaga naman ay dumadaan ako sa nabiling bahay ng bunso kong anak na si Gael. Nakakatuwa dahil natupad na niya ang pangarap niyang makapagtrabaho sa isang malaking kumpanya gamit ang tinapos niyang kurso. Nakita ko sa isang post niya sa Facebook na nagpapasalamat siya sa mga taong tumulong sa kanya bago siya naging ICT manager. Nalaman ko yon nang mahanap ni Buji ang Facebook account niya. Nagpaturo ako noon na gumawa ng sarili kong account para updated ako sa mga nangyayari sa kanilang dalawa ni Andeng. Uy, Paps, baka mamaya mapindot mo yung like dyan ha. Mahuli ka pa ng mga anak mo na ini-stock mo sila. Ini-stock? Ni-stock, parang bilabantayan, minamatsagan, ganun. Ganito kasi yan, Paps. Kapag napindot mo kasi yung like dyan,
makikita nila yun sa notifications. Pero pwede mo rin namang yan, like, ang problema, swertihan na lang yun kung hindi pa nakikita nung ini-stalk mo. Delikado pala makapindot dito ng di sinasadya kung ganun. I-add friend mo na lang kasi sila, Paps. Hindi nga ako nagpapakita sa kanila tapos i-add friend ko pa. Ikaw talaga. Kumusta nga pala yung pagbisita mo sa kanila? Hindi naman ako nakalapit eh. Tinatanaw ko lang sila sa malayo. Alam mo yung pakiramdam na gustong gusto ko silang yakapin ng mahigpit. Tapos hihingi ako ng tawad sa kanila. Pero tuwing nakikita ko kung gaano nakaayos yung buhay nila ngayon nang wala ako, parang gusto kong umatras na lang. Parang hindi naman nila ako kailangan sa buhay nila. Kayang-kaya nilang maabot yung pangarap nila nang wala yung tulong ko. Ay, ang bigat dito sa dibdib ko na hindi ko man lang sila mayakap. Pag mabigat na sa dibdib, sa likod naman. Biro lang. Pero malay mo naman, Paps. Nihintay ka rin talaga nila. Hindi natin alam, baka namimiss ka rin nila tsaka gusto nilang malaman kung okay ka. Imposible pang mangyari yun ngayon, Boji. Pero alam mo, kahit wala ako sa tabi ng mga anak ko habang inaabot nila yung pangarap nila, proud na proud ako bilang ama. Kung pwede ko lang sana ipagsigawan ng mga anak ko sila. Ay, Sa lalim ng buntong hininga mo na yun, Paps, pwede na tayong gumawa ng balon Pero teka, parang namumula yung mga mata mo. Umiiyak ka ba? medyo naluluha lang. Gustong gusto ko na kasi silang makasama pero ang hirap-hirap. Kung may babalik ko lang sana yung panahon, hindi ko na sana tinulungan yung kaibigan ko. Buo pa sana pamilya ko ngayon at masaya pa rin kami kagaya ng dati. Paps, hindi man natin maibabalik yung panahon, hindi naman nauubos yung pagkakataon. Marami ka pang pagkakataon para humingi ng tawad at para bumawi sa kanila. Kahit gaano pa katindi yung galit nila sa'yo, sigurado ako na darating din sila sa punto na lalambot yung mga puso nila para magpatawad. Alam mo ba, nung mga bata pa sila, sa akin sila nagpapaturo sa math. Medyo mahina lang ako sa Englishan, pero pagdating sa bilangan, hindi ako magugulangan. Baka naman, Paps, pwede mo i-share yung galing mo sa math para mahawaan naman ako ng kahit konting talino. Baka sakaling magustuhan din ako ng babaeng nakukurso na daan ko. Sus, nakatapos ka naman ng high school ah. Nakapasa lang naman ako, Paps, kasi nangongopya ako sa mga klase ko eh. Dinaan ko lang sa karisma ba para pakopyahin nila ako. Nako, pareho kayo nung bunso ko. Ganyan din siya nung elementary. Kita mo na yung diferensya, Paps. Elementary pa siya ganun. Ibig sabihin, matino na siya nung nag-high school siya hanggang college. Samantalang ako, hindi man lang ako lumevel up kahit isang talampakan lang. May iba ako. Hindi mo ba pinapangarap na makatapos ng pag-aaral? Pangarap naman, kaso nga lang, ang hirap talagang mangarap kapag kapos ka sa pera. Di nga ako naniniwala dun sa mga nagsasabi na hindi hadlang ang kahirapan para makapagtapos ng pag-aaral eh. Bakit naman? Wala kaming pera. Kaya ako hindi nakapag-college kasi wala kaming pang tuition. O sabihin na natin na magiging scholar ako. Yung pamasahe tsaka ibang gastusin, hindi pa rin kakayanin. Kaya nung nakapagtapos ako ng high school, kinailangan na kaagad ako ng mga magulang ko na tulungan sila para may panggastos kami. Kaya inuna ko na yung paghahanap ng trabaho hanggang sa hindi ko na naisip na mag-aral ng college. Tapos kakarakit ko, nakulong pa ako. Hayaan mo, kapag nagkaroon na ako ng magandang pagkakakitaan, tutulungan kitang makabalik sa pag-aaral. Pero Pops, hindi ba masyado na ako matanda para doon? Walang pinipiling edad ang edukasyon, nak. Ang mahalaga lang dun yung kagustuhan mong makatapos ng pag-aaral. 30 ka pa lang naman, makakahabol ka pa, kaya mag-ipon tayo para sa pag-aaral mo. Sa kabila ng pangungulila ko sa mga anak ko, kahit papaano ay naibsan yon dahil sa presensya ni Buji. Palagi niya akong pinapatawa kapag alam na nararamdaman niyang naiisip ko na naman ng mga anak ko. Nagkaroon kami ng mga bonding na parang totoong mag-ama. Nakasundo ko rin naman ang pamilya niya dahil mababait din naman sila at hindi na iba ang turing nila sa akin.
Naisip ko tuloy na totoo pala na kapag mabuti ka sa kapwa mo ay doble pa yung blessing na darating sa'yo. At hindi pera yung blessing na yon kundi pagmamahal ng isang pamilya na kahit na hindi ko kadugo ay hindi nag-atubiling tanggapin ako. Papadudot kung ano-anong trabaho ang pinasukan ko para makaipon bago ang birthday ni Gael. Noong magkakasama pa kasi kami, may hinihiling siya sa akin na regalo para sa graduation niya at nangako ako na pag-iipunan ko yon. Ang problema ay nakulong naman ako kaya hindi ko na yon natupad sa kanya. Si Anding naman sabi niya kapag nagtuturo na raw siya ay gusto niya ako ang gagawa ng desk na gagamitin niya sa classroom para tuwing nagtatrabaho raw siya ay naiisip niya ang pagsisikap ko para makapag-aral silang magkapatid. Nakakalungkot lang na madaling binago ng isang pagkakamali yung tingin nila sa akin bilang isang ama. Bago ako makulong ay nagtatrabaho ako sa isang construction site. Naging foreman din ako noon. Pero nang makalaya na ako o may extra lamang ako dahil nahirapan na akong makahanap ng maayos na trabaho. Naranasan ko rin magtinda ng taho at ice cream. Depende kung saan mas malaki ang kita. Tuwing Sabado't Linggo naman, nagkakargador ako sa palengke. Inipon ko lahat ng kinikita ko. Ang iba naman ay binibigay ko sa nanay ni Buji para makatulong din sa kanila kahit papaano. Nakakapagod. Pero ginawa ko na lang na inspirasyon yung pagpapatawad sa akin ng mga anak ko pagdating ng araw, Papa Dudut. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging mahirap para sa akin na tiisin ang pangungulila sa mga anak ko. Kaya naman halos araw-araw ko na silang binibisita nang hindi nila nalalaman. Kagaya nung una ay patanaw-tanaw lamang ako sa kanila. May mga pagkakataong sinusubukan ko na talagang lumapit pero tuwing nakikita ko kung gaano sila kasaya. Parang hindi ko kaya ng puso ko na mapawi ang mga ngiti nila dahil lang sa presensya ko. Walang araw na hindi ko pinagsisisihan ang pakikialam ko sa gulo noon. Kung umawat na lang sana ako at hindi na nakisali pa. Buo pa sana ang pamilya ko. Walang ibang pwedeng sisihin kundi ako lang kaya inaako ko ang lahat ng paninisi na ibinigay nila sa akin. Sa dami ng racket ko, nagkakasakit na rin ako kaya sinabihan ako ni Buji na magpahinga naman muna. Alalang-alala sa akin yung batang yon. Ibinilin pa niya ako sa nanay niya na wag munang palalabasin ng bahay. Siya muna ang rumakit at hindi ko inaasahan na yung kinita niya ng mga araw na hindi ako makapagtrabaho ay hinulog niya sa alkansya ko. Ayaw niya raw kasing maudlot ang pag-iipon ko noong panahong yon. Papadudot hindi ko namalayan na 1 taon na pala ang lumipas mula nang makalaya ako. Pero hanggang sa pagkakataong yon ay hindi ko pa rin nalalapitan sina Andeng at Gael. Hindi ko pa rin sila nakakausap. Hanggang sa makita ko ang post ni Andeng sa Facebook na nangangailangan siya ng gagawa ng mga sirang upuan at magpipintura sa classroom niya. 1 araw lang naman daw yon kaya nagkaroon ako ng ideya, Papa Dudut. Buji, marami ka bang gagawin bukas? Mamamasada lang, Paps. Bakit? May hihingin lang sana akong pabor sa'yo kung ayos lang. Sus, kahit anong pabor pa yan, Paps. Ayos na ayos lang. Nakita ko kasi yung post ni Andeng sa Facebook. Naghahanap siya ng magre-repair ng mga sirang upuan sa classroom niya, tsaka magpipintura daw. 2 raw yung kailangan niya. Baka pwede ka. Aba, mukhang alam ko na yung plano mong gawin, Paps ah. Sige, sama ako dyan. Pero syempre, kailangan muna natin pagplanuhan yung pagdidisguise mo. Baka hindi pa tayo nagsisimula sa trabaho pinalayas ka na ni Ma'am. Kaya nga kailangan kita roon. Alam ko naman na matutulungan mo ko Wala talagang problema sa akin yan, Paps. Tutulungan kita. Pero may isang kondisyon lang sana ako. Ano yun, Nak? Kapag ginawa natin yun, ipangako mo sa akin na hindi mo na palilipasin ang 1 taon na hindi pa kayo nagkakausap ng mga anak mo. Naiintindihan ko naman na galit pa rin sila sa'yo hanggang ngayon. Pero hanggang kailan ka magtatago, Paps?
habang tumatagal na iniiwasan mo sila, mas lalo rin nilang nararamdaman na wala silang ama. Anak din kasi ako, kaya alam ko yung mga ganung pakiramdam. Kaya sana, hindi nyo na ito patagalin pa. Ay, tama ka. Kung yan yung kondisyon mo, sige, payag ako. Basta pagbigyan mo lang muna ako sa hiling ko sa'yo. Walang problema sa akin yan, Paps. Okay, sige, ganito gawin natin. Ako yung mag-a-apply kay Mamanding. Ate na lang itawag mo sa kanya. Naku, hindi pwede yun. Teacher siya, Paps. Tsaka hindi pa naman kami magkakilala talaga eh. At higit sa lahat, kapag sinanay ko yung sarili ko na tawagin siyang ate, baka mabuko tayo sa plano natin kapag nagkita kami tapos tinawag ko siyang Ate Anding. Diba? Naisip mo pa yun? O siya, ikaw nang bahala kung paano mo siya tatawagin. Okay, balik tayo sa plano, Paps. Basta, kapag nandun na tayo, ako lang yung kakausap kay Mamanding. Ha? At ikaw naman, lalayo ka sa kanya hanggat maaari. Ayos lang yun. Ang mahalaga, nasa iisang classroom lang kami. Makikita ko siya ng mas malapitan. Malay mo, magkaroon ako ng lakas ng loob na kausapin na siya. Alam mo, Paps, nakaka-touch na sana tong plano natin eh. Kaso, para tayong mga siraulo sa parting magdi-disguise tayo. Napag-aahalataan kung sino yung mastermind eh. Ang luma. Kanina pa ako nakakahalata sa'yo. Parang napipilitan ka lang na sumama sa plano ko. Paps naman, di ka na mabiro. Siyempre sasamahan kita kahit anong mangyari. Nasa likuran mo lang ako hanggat hindi kayo nagkakaayos ng mga anak mo. Baka naman sa kakatulong mo sa akin hindi ka na makapanligaw niyan. Kaya mo yun, Paps. Wala pa rin naman ako natitipuhan eh. Nagbiro lang ako nung nakaraan. Kung may dalaga ka lang sana ng anak, siya na niligawan ko. Bakit kasi hindi ka na lang maghanap sa Facebook? Daming magaganda ron ah. Marami talaga. Pero karamihan din sa kanila, mga poser. Ano yun? Yung mga gumagamit ng mga picture ng ibang tao tapos magpapanggap na sila yun. Pinipili talaga nila yung maganda o yung gwapong picture para mas makaakit sila. Lakas tama nga ng mga yun eh. Kasi paano kung makipag-meet nga yung kausap nila? Nako, nakakatakot din palang makipag-ibigan basta-basta sa online na yan. Ganun na nga, Paps. Kaya kailangan din maging maingat. Ay, siya nga pala. Para mas madali, magme-message ako sa account ni Mamanding para maunahan natin yung ibang mga interesado. Kung pupunta pa kasi ako sa eskwelahan, baka may makakuha na siya eh. Mabuti pa nga. O paano? Maaga tayo bukas. Magkikita tayo bukas. Kung matatanggap tayo. Papadudot na kausap ni Buji ang anak kong si Andeng. Nag-reply siya na mag-message si Buji at nagkasundo naman sila sa gagawin at kung magkano ang araw namin sa pagtatrabaho. Isang araw lang naman namin tatapusin lahat ng aayusin sa classroom niya. Ewan ko ba pero excited talaga ako noong araw na yon. Halos hindi nga ako makatulog habang iniisip kong makakasama ko ang anak ko kahit na isang araw lang. Medyo kabado rin ako dahil baka hindi talaga maiwasang kausapin niya ako. Siguradong makikilala ako ng anak ko kapag nagsalita ako o humarap sa kanya. Pinag-isipan ko rin ang naging kasunduan namin ni Buji na hindi na papaabutin ng isang taon ang hindi ko paglapit sa mga anak ko. May punto naman siya at ayoko ring tuluyan nang lumayo ang loob sa akin ni Andeng at Gael. Batid kong hindi ko na mabubura ang nagawa kong pagkakamali noong nakulong ako. Pero may magagawa pa ako para mapatawad nila. Papadudot dahil may kalaguan na ang buhok ko at nakasuot din ng face mask ay hindi ako kaagad makikilala ni Andeng. Isa pa'y usapan talaga namin ni Buji na tuwing may sasabihin si Andeng kahit instruction lang ay siya ang haharap at makikipag-usap. Gaya ng napag-usapan, wala kaming tatanggaping bayad dahil ako na ang bahala sa sahod ni Buji. Napaglaanan ko na kasi ng pera ang araw na yon. Pero pagdating namin sa school, hindi ko inaasahan ang kalokohang naisip ni Buji para lamang hindi kami magkausap ng anak ko, Papadudot. Paps, kurap-kurap ka naman dyan. Baka manigas na yung talukap mo niyan. Ikaw naman, kinakabahan na nga yung tao eh. Hindi mo ba napapansin? Panay yung tingin ni Andeng dito. Nakilala yata ako. Kalma lang kasi, Paps. Hindi yan.
Natutuwa lang siguro sa ginagawa natin kaya tingin siya ng tingin. Tingnan mo mamaya aalukin na tayo ng merienda niyan. Sabi ko na nga ba yun lang inaabangan mo. Tagal kasi mag-alok eh. Mag-alas 11 na kaya. Tapusin na lang muna natin yung trabaho para hindi tayo mapahiya sa kanya. Nako Paps, kung di lang pamilyado yung panganay nyo, baka na-inlove na siya sa akin ngayon. Tinan mo naman yung mga pininturahan ko, polidong polido. Makinis pa sa mukha ko eh. Huwag ka munang magyabang dyan, hindi ka pa tapos. Sige ka, di kita babayaran. Huwag ka nga ano dyan Paps. Kahit naman ikaw hindi ka pa tapos eh. May 2 upuan ka pang di naaayos. Mabilis na lang to. Hayaan mo, tutulungan kita mamaya sa pagpipintura. Kahit di na Paps, kayang-kaya ko na to. Pero wala na akong gagawin dito mamaya pagkatapos ko sa mga upuan. Alam mo naman, baka bigla akong lapitan kapag nakitang wala na akong ginagawa. Grabing paliwanag naman yan. Sige na nga Paps, titiraan kita ng mga gagawin mamaya. Total, mukhang nakukulangan ka naman sa mga gagawin. Magtatanong din ako kay Ma'am Andeng mamaya kung meron pa siyang ibang ipagagawa. Wow! Ang bilis niya trumabaho ah. Si Manong patapos na, konti na lang din yung pipinturahan. Kayang-kaya niyo palang tapusin kaagad eh. Mukhang nakukulangan pa nga tong si tatay sa gagawin, Ma'am eh. Talaga? Kaso wala na akong ipapaayos eh. Yung mga upuan lang talaga. Baka gusto niyo rin pong ipalinis tong classroom. Ha? Naku hindi. Ako nang bahala sa paglilinis nito. Libre lang po Ma'am kung sakali. Ay naku, wag na. Nakakahiya na sa inyo. Kung ano na lang ang napag-usapan natin, yun na lang ang gagawin nyo. Okay? Okay po Ma'am, kayo pong bahala. Kung may kailangan kayo, sabihin nyo lang sa akin. Magpapabili ako. Ang totoo po niyan Ma'am, meron po talaga kaming kailangan eh. Ano yun? Parang kailangan po namin ng ng ano Ma'am, yung malamig na nakabote, tas may straw, tas doon kayo hihigop, tapos malambot na pambara ng lalamunan. Naku, oo nga pala, mag-aalas 11 na. Buti sinabi mo yan. Nalibang na kasi ako sa mga ginugupit kong decorations kanina, kaya hindi ko na namalayan yung oras. Pasensya na ha. Nako, wala pong kaso yun Ma'am. Magpapabili na lang ako ng merienda nyo. Okay lang ba kung maghintay pa kayo ng ilang minuto? Opo Ma'am, maghihintay kami, wala pong problema. Eh si Manong kaya, baka nagugutom na siya. Ayos lang po siya Ma'am, hindi pa po siya nagugutom. Bakit ikaw yung sumagot para sa kanya? Ano Ma'am kasi hindi po siya nakakapagsalita. Pasensya na po kayo kung ngayon ko lang nasabi sa inyo. Ano ka ba? Ako nga dapat ang humingi ng pasensya eh. O siya, magpapabili na muna ako ng merienda nyo. Pakihintay na lang sandali. Okay po Ma'am, salamat po. Ikaw talaga, Buji. Bakit sinabi mong hindi ako nakakapagsalita? Hayaan mo na Paps, hindi naman tayo nabisto eh. Tagumpay yung plano at tagumpay din yung merienda. Papadudot, hindi ko inaasahan na ganon pala ang maiisip ni Boji na dahilan para hindi ako makipag-usap kay Andeng. Nagtawanan na lamang kami paglabas ng eskwelahan at nagulat daw noon ang anak ko nang hindi tanggapin ni Boji ang bayad. Pinagpilitan pa raw nito na tanggapin yon dahil maayos naman daw kaming nagtrabaho. Pero malinaw ang usapan namin ni Boji kaya hindi niya yon tinanggap. Sa huli nagpasalamat na lamang si Andeng na hindi makapaniwalang libre lang ang serbisyo namin doon. Masarap naman sa pakiramdam dahil may nagawa ako para sa anak ko. Hindi niya man alam na ako yon ay malaking bagay na para sa akin ang nangyari. Matapos ang araw na yon, Papadudot, ay parang bigla akong nabuhayan ng loob. Naramdaman ko na may pag-asa pa kaming magkaayos ng mga anak ko. At sa isang iglap ay parang naging handa na akong harapin sila. Hanggang sa dumating ang araw na naisipan ko nang puntahan ang bunso kong si Gael. Handang-handa na sana ako noon na kausapin siya. Pero pagdating ko sa bahay niya, wala naman akong naabutan dahil nasa trabaho pa siya. Sumilip-silip na lamang ako sa gate na hanggang balikat ko lang ang taas. Paalis na sana ako noon nang dumating ang isang pamilyar na sasakyan. Natulala na lamang ako noon, Papadudot, nang bumaba sa sasakyan si Gael at nakita niya akong nakatayo sa harapan ng gate ng bahay niya.
Papa Dudut, hindi ko alam ang gagawin ko nang maabutan ko roon si Gael. Gusto ko naman talaga siyang makita pero hindi ko lang talaga alam kung ano ang magiging reaksyon ko sa muli naming pagkikita. Nagulat din siya nang makita ko. Pero ramdam ko noon ang matinding galit sa mga titig at pananalita niya. Mabuti na lang at pinapasok niya ako sa bahay niya para magkaroon kami ng pagkakataon na makapag-usap. Aaminin ko na nanlalamig ako noon sa kaba habang kausap siya. Natatakot kasi ako na ipagtabuyan ng anak ko dahil masyadong masakit yon. Lalo na't matagal na akong nangungulila sa kanila. Humingi ako ng tawad sa kanya. Ipinaliwanag ko ang totoong dahilan kung bakit ako nakulong. Pati na rin ang dinanas ko sa kulungan. Sinabi ko rin na gusto ko makabawi. Nakinig naman siya pero wala siyang sinabi o naging reaksyon man lang. Kahit naluluha na ako sa harapan niya. Hindi ako umangal dahil karapatan naman niyang maramdaman yon. Karapatan niyang magalit at kamuhian ako. Pero nagulat ako sa sinabi ng anak ko ng mga sandaling yon. Papayag raw siya na makabawi ako sa kanya. Sa isang kondisyon. Doon ako titira sa bahay niya at ako na ang mangangalaga roon. Sa madaling salita ay magiging all-around kasambahay niya ako, Papa Dudut. Kumusta lakad mo, Paps? Nakausap ko na si Gael. Talaga? O ano sabi niya? Gaya ng inaasahan ko, galit siya sa akin. Marami akong narinig na masasakit na salita. Sinumbatan niya ako sa pagkawala ng nanay nila at sa kahihiyang iniwan ko nung nakulong ako. Kung ganun, hindi pa pala kayo nagkakaayos? Pinaalis ka ba niya? Hindi. Gusto niya na doon na ako tumira sa bahay niya. Ayun naman pala eh. Konting lambing na lang yun. Mapapatawad ka na rin nun. Pero gusto niya akong patirahin doon. Hindi para makasama niya, kundi para maging kasambahay. Ha? Kasambahay? Pambihira sa edad niyong yan, gagawin pa niya kayong kasambahay? Ayos lang naman sa akin yun. Marami naman akong kayang gawin. Marami kang kayang gawin, Paps, pero tatay ka niya. Hindi ka naman ibang tao na nag-a-apply para mamasukan. Nasasaktan ako sa mga sinabi ng anak ko. Pero ito na yun eh. Ito na yung iniintay kong pagkakataon na makalapit sa kanya. Sigurado na ba kayo dyan? Oo, kailangan ko makabawi sa kanya at yun ang kondisyon na hiningi niya sa akin. Eh hindi naman porke may kasalanan kayo sa kanya pwede niya na kayong alilain. Hindi naman niya ako aalilain, Nak. Kumbaga, ako lang yung mag-aasikaso sa bahay niya kasi busy siya sa trabaho. Tsaka wala rin naman akong gagawin kaya ayos lang yun. Kung bukal sa kalooban yung pagpapatawad, Paps, hindi niya na kayo kailangan pahirapan. Kung ano man yung nagawa niyo noon, napagbayaran niyo na yun sa kulungan. Sa gusto niyang mangyari, parang ikinukulong niya kayo uli. Ay, kung yun lang ang paraan para magkaayos kami ni Gael, titiisin ko na lang muna. Huwag mo kong alalahanin. Ayos lang ako. Paano namang hindi ko kayo aalalahanin? Wala na magpapaalala sa inyo kapag kailangan niyo ng uminom ng gamot niyo. Bibili ako ng cellphone. Kahit yung mumurahin lang tapos i-add kita sa Facebook. Doon na lang tayo mag-usap. Paalalahanan mo ko lagi. Wala na akong kasabay kumain kapag ginagabi ako ng uwi. Pupunta-punta pa rin naman ako rito. Di naman kita mamimiss. Mukhang hindi nga. Ang bait naman kasi masyado ng bunso mo, Paps eh. Sa ngayon, iniintindi ko na lang muna siya kasi alam kong puno pa siya ng galit. Alam mo, Paps, gets ko naman talaga siya dun sa galit niya. Pero hindi naman ikaw yung mismong pumatay sa asawa mo eh. Oo, pero alam ko naman noon na hindi maganda ang lagay ng asawa ko. May sakit siya sa puso, kaya delikado kapag inatake. Sana naisip ko yun bago ako nakisali sa gulo. Natulungan ko nga yung kaibigan ko. Nawala naman sa akin yung pamilya ko. Sa kagustuhan kong patunayan na isa rin akong mabuting kaibigan. Napabigat naman ang naging kapalit ng nangyari. Sorry, Paps pero hindi naman napapatunayan ng pagkakaibigan sa pagdamay sa gulo.
Mas maganda siguro kung inawat nyo na lang sila nun. O kaya humingi kayo ng tulong. Hindi ko na yun naisip nun kasi nagkakagulo na. Nadala ako ng emosyon ko nung nakita kong bugbog sarado na yung ninong ni Gael. Ang kaso, nabugbog din kayo dun sa loob. Naranasan nyo pa nadapuan ng malalaking lamok. Yung mga lamok na hindi na tinatabla ng katol. Papadudot na tuloy ang paglipat ko sa bahay ni Gael. Dinala ko na lahat ng gamit ko roon, pero bago ang lahat ay nagpaalam na ako ng maayos at nagpasalamat kay Buji at pamilya niya. Malaki kasi ang naitulong nila sa akin. Kung wala sila ay baka kung saang lupalop na ako napunta. Hindi naman kasi lahat ng bagong laya ay may nauuwian pang pamilya. Yung iba nga gaya ko ay halos ayaw nang lumabas dahil wala rin naman daw silang uuwian. Mas gusto nilang manatili na lamang sa kulungan dahil doon. Kahit papaano ay meron pa silang nakakain. Pero alam ko naman sa sarili ko na hindi para sa akin ang pagiging preso. May mga anak ako at mas gusto ko silang makasama. Papadudot naging all around na kasambahay ako ni Gael. Mula sa paglilinis, pagluluto at maging sa paglalaba ay ako na ang gumawa noon. Hindi ko na lang inisip na mali yung ginagawa kong pagkonsente sa anak ko. Ang mahalaga sa akin ay araw-araw ko nang nakakasama ang bunso ko. Habang busy siya noon sa trabaho ay palihim ko namang ginagawa ang regalo ko kay Anding. Ginawan ko siya ng bagong desk. Alam ko naman na kaya na niyang magpagawa ng bago. Pero napansin ko noong nagtrabaho kami sa classroom niya na luma na ang ginagamit niya. At hindi pa rin niya pinapalitan. Kaya naisip kong ituloy ang plano kong regaluhan siya. Hindi ko man kayang bumili ng mamahaling mesa ay kaya ko namang gumawa ng simple at magagamit niya ng pangmatagalan. Pinasukatan ko na rin yon ng salamin na ilalagay sa ibabaw. Papadudot, hindi pa rin alam ng panganay ko na nakalaya na ako ng mga panahong yon. Nakiusap kasi ako noon sa kapatid niya na huwag munang ipapaalam sa atin niya ang tungkol sa akin. Pumayag naman siya pero tulad kay Gael, hindi ko inaasahan na mas mapapaaga ang pagkikita namin ni Anding. Mukhang may bisita si Gael ah. Ay, nakakahiya naman. Hindi pa ako tapos maglinis ng bahay. Sandali lang! Sino po sila? Anding? Tay? Nakalaya na kayo? Oo. Pasok ka anak. Si Gael, nasan siya? Pumasok na ako kasi nakabukas naman yung gate. Sinadya kong hindi isara yung gate. Maglalabas kasi ako ng mga basura. Nasaan nga po si Gael? May pinuntahan lang sandali. Pabalik na rin yun. Eh kayo, anong ginagawa niyo rito? At saka kailan pa kayo nakalaya? Hindi man lang talaga sinabi sa akin ni Gael. Huwag ka sanang magagalit sa kanya. Ako yung nakiusap na huwag na munang ipaalam sa'yo na nakalaya na ako. Bakit? Para makapagtago kayo? At makatakas sa kasalanan niyo sa akin? Anak, hindi ako nagtatago. Pinagbayaran ko na yung kasalanan ko sa kulungan. Kaya ngayong laya na ako, gusto kong pagbayaran naman sa inyo yung pagkukulang ko bilang ama. Hindi lang pagkukulang bilang ama yung kailangan ninyong pagbayaran. Pati yung pagkamatay ni nanay. Kung hindi dahil sa inyo, buhay pa sana siya. At nakakasama pa namin ni Gael. Patawarin niyo sana ako, anak. Hindi ko naman ginustong mawala ang nanay niyo. At sising-sisi na ako sa ginawa ko. Kahit 1,000,000 beses ka pa magsisi sa ginawa mo noon, hindi mo na maibabalik ang buhay ni nanay. Alam ko, anak. Pero nandito na ako. Sabihin mo naman sa akin kung anong pwede kong gawin para mapatawad mo na ako. Kahit ano, gagawin ko para sa'yo. Alam nyo, mas matatanggap ko pa kung hindi ka nalang nakalaya. Pero gusto ko pang makalaya, anak. Gusto ko pa kayong makasama. Hindi nyo na kami makakasama.
May sarili na akong pamilya, kaya hindi na kita kailangan sa buhay ko. Si Gael, sa tingin niyo ba, patatagaling ka niya rito? Kapag nakabalik na yung asawa at anak niya, baka paalisin ka rin niya. Pero bakit wala rito yung asawa at anak niya? Labas na kayo ron. Sinabi niya sa akin na kung gusto kong bumawi, magagawa ko yun kapag pumayag akong maging kasambahay niya rito. Mabuti na rin yan nang may pakinabang ka naman sa kanya kahit papano. Pero kung sa akin lang, hindi uubra yan. Kahit isang daliri mo lang sa paa, hindi makakapasok sa bahay ko. Ay, naiintindihan kita anak. Naiintindihan ko kung saan nanggagaling yung galit mo. Kaya sige lang, hindi ako magagalit sa'yo. Dapat lang, kasi wala naman po kayong karapatang magalit. Pasalamat nga kayo, nasisikmura pa kayo ni Gael na makasama kayo rito. Kahit na mas matindi pa yung galit niya sa inyo kaysa sa akin. Pero kung ako yung tatanungin, ayoko nang makita ka ulit. Ayokong malaman ng ibang tao na may tatay akong galing sa kulungan. Anak, sana bigyan mo ko kahit isa pang pagkakataon. Patutunahin ko sa'yo na pinagsisisihan ko na yung nagawa ko noon. Babawi ako sa'yo, sa inyo ni Gael. Huwag niyo na pong ipilit. Wala na rin kasing kwenta yung pagbawi niyo. Gaya nga ng sabi ko kanina, hindi ko na kayo kailangan sa buhay ko. Mas makakatulong pa sa akin kung hindi na lang kayo magpapakita. Hindi ako susuko, anak. Nasa inyo na po yan kung susuko kayo o hindi. Ipagdasal nyo na lang na hindi kayo palayasin ni Gael dito. Kasi kapag sinabi ko sa kanya na hindi kayo dapat nandito, alam nyo na kung ano ang mangyayari. Papa Dudut, hindi naman ako iyakin pero matapos ang pagkikita namin yon ng panganay ko ay tumulo ang luha ko. Pinigilan ko lamang yon nang magkaharap pa kami dahil hindi siya sanay na nakikita kong ganon ka-emosyonal. Pero dahil sa mga narinig ko ay hindi ko na napigilan. Masyadong masakit ang mga narinig ko. Hindi naman po kasi ako naging masamang ama bago ako nakulong. Nagsikap ako na maibigay lahat ng pangangailangan ng mga anak namin ng asawa ko. Pinagtulungan namin yon pero noong nalaman kong may sakit siya sa puso, ako na lamang ang mag-isang kumayod para kina Andeng at Gael. Ginawa kong araw ang gabi para kumita ng sapat na pera para sa kanila. Pero kahit na anong sama ng loob ko sa mga sinabi ni Andeng, ay hindi ko siya sinumbatan. Hindi ko siya kayang saktan ng mga sandaling yon ay isa lang ang pinakahihiling ko. Isang yakap mula sa mga anak ko pero mukhang malabo nang mangyari yon. Kung nung una ay ang malamig na pakikitungo lamang ni Gael ang inaalala ko. Dumagdag na rin doon ang sadyang pagpunta ni Andeng sa bahay nito para palayasin ako. Kamalasan lang daw ang hatid ko sa bahay nila. Kaya naman kahit masakit para sa akin, ay umalis na ako sa bahay ni Gael, Papa Dudut. Papa Dudut, sa pag-alis ko sa bahay ni Gael, iniwan ko ang regalo ko kay Andeng na natapos ko na rin noong panahong yon. Itinago ko yon sa storage room ni Gael na nasa likod lang ng kanyang garahe. Bumalik ako sa bahay ni Nabuji at ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Nakiusap ako kung pwedeng makituloy ulit ako roon at hindi naman sila nagdalawang isip. Tuwang-tuwa pa nga noon si Buji dahil makakasama na raw niya ulit ako sa mga racket niya. Hanggang isang araw may kapitbahay kami na nagaya sa akin na sumama sa pangingisda. Ang kaso ay kailangan namin doon muna maglagi sa Bataan. Medyo may kalayuan pero malaki naman daw ang partehan kaya nagpaalam ako ulit kina Buji. Sumama ako sa pangingisda sa kagustuhang mas mabilis na makaipon ng pera. Papa Dudut, marami akong alam na trabaho pero iyon pa lang ang unang beses. Nasa sabak ako sa pangingisda. At habang nasa laot kami ay hindi namin inaasahang sasama pala ang panahon. Lumaki ang alon at hinampas ang bangkang sinasakyan namin. Tumaupo yun at kasama ako sa mga lumubog. Dahil hindi ako sanay sa dagat ay sinagip ako ng mga kasama ko at agad na dinala sa pinakamalapit na ospital.
Nang malaman ni Buji ang nangyari ay kagad niya akong pinuntahan. Alalang-alala siya sa kalagayan ko noon. Naging maayos naman ako pero nakita ko ang lungkot at takot sa mga mata ni Buji habang kausap ako. Matapos yon ay nagpaalam muna siya na may importanteng pupuntahan. Pero ang hindi ko alam ay habang naroon pa ako sa ospital ay pinuntahan na pala niya ang anak kong si Andeng, Papa Dudut. Mamandeng! Uy, ikaw si Buji, tama? Opo, Buji nga po. O ba't ka nandito? Kailangan mo ba ng trabaho? Hindi po. Pumunta po ako rito para sana makausap kayo, ma'am. Tungkol saan? Tungkol ba to dun sa ginawa nyo nung nakaraan na hindi kayo nagpabayad? Kailangan nyo na ba ng pera ngayon? Isa-isa lang po, Mamandeng. Mahina po kalaban eh. Ikaw talaga? Pero ano nga yung sadya mo sa akin? Ma'am, naalala niyo po ba yung lalaking kasama ko na nag-repair ng mga upuan? Oo naman. Naalala ko pa si Manong. Kumusta na nga pala siya? Nasa ospital po siya ngayon eh. Ha? Anong nangyari sa kanya? Sumama po kasi siya ng mga isda. Tapos inabutan po sila ng sama ng panahon sa laot kaya tumaob po yung bangkang sinasakyan nila. Diyos ko. Kumusta na ba ang lagay niya ngayon? Kailangan niyo ba ng tulong pinansyal? Bali ang kailangan niya po yung mga anak niya. May mga anak pala siya. Opo ma'am, babae po yung panganay, lalaki naman po yung bunso. Pero bakit dito ka pumunta? Ano bang pwede kong maitulong sa kanya? Kung pupuntahan niyo po siya ma'am, napakalaking tulong po nun para sa kanya. Teka, hindi kita maintindihan. Bakit naman ako pupunta? Yung mga anak naman niya ang kailangan niya, diba? Ay, ma'am, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy. Tatay niyo po yung tinutukoy ko. Ano? Pero paano kayo nagkakilala? Tulad niya, nakulong din po ako noon. Magkasama po kami sa kulungan, pareho rin po kami na naging kaso. Nauna lang po ako nakalaya. Ibig sabihin, nung nag-message ka sa akin, alam mo ng anak niya ako? Tama po kayo ma'am, alam ko na po. Pero may hindi pa po kayo alam. Yung lalaking kasama ko noong nagpintura sa classroom niyo ma'am, siya po yung tatay niyo. Hindi siya nagpabayad kasi gusto niya lang talaga na makita kayo. Ma'am, alam ko pong wala akong karapatan na manghimasok sa problema ninyong pamilya. Pero hindi po naging madali yung pinagdaanan ng tatay niyo sa loob ng kulungan. At sa tagal po ng panahon na nakulong siya, bayad na po niya yung mga nagawa niya noon. Yung pagkawala po ng nanay ninyo, hindi niya naman po yun ginusto. Mahal na mahal niya po kayong lahat. Pero kung hindi dahil sa kanya, hindi naman mawawala sa amin si nanay. Pero kung di rin po dahil sa kanya ma'am, wala rin po kayo rito ngayon. Sobra-sobra pa po yung pagbabayad ng tatay niyo nung nakulong siya. Kahit po binubugbog siya ron sa loob, hindi po siya lumalaban kasi ayaw niyang gumawa ng dahilan para magtagal pa siya sa kulungan. Ayaw niyang magtagal pa na malayo siya sa inyo. At nung araw na nakalaya siya ma'am, alam niyo po ba kung ano kaagad ang naisip niya? Kayo po ni Sir Gael. At kung paano siya makakabawi sa inyong dalawa. Kailan pa siya nakalaya? Noong nakaraang taon pa po siya nakalaya ma'am. Matagal niya na po kayong binibisita nang hindi niyo alam. At palagi rin po siyang dumadaan sa bahay ng kapatid niyo. Kaya nga po naisip niya na kami na lang po mag-apply sa inyo nung nangangailangan kayo ng trabador para makalapit po siya sa inyo nang hindi niyo nahahalata. Wala po siyang masamang intensyon ma'am. Gusto niya lang po kayong makasama. Kaya sana naman po bigay niyo siya ng isa pang pagkakataon. Hindi naman kasi ganun kadali yun. Nasaktan din kami ni Gael. Alam ko po yun ma'am. Pero pwede niyo pong subukan magpatawad kahit paunti-unti lang. At pwede niyo pong simulan yun sa pagpunta niyo sa ospital. Iuuwi ko na po siya sa amin bukas. Kung gusto niyo po siyang makasama, ipapadala ko sa inyo yung address ng ospital dun sa Bataan kung saan siya dinala ng mga katrabaho niya. Gusto ko siyang makita. Sasamahan ko po kayo sa kanya ma'am, pero bago po yun, gusto ko po munang ipaalam na may hinandang regalo sa inyo ang tatay niyo. Nasa likod po yun ng garahe ni Sir Gael. Makikisuyo na lang po ako sa inyo ma'am na pakisabi na lang kay Sir Gael na may regalo po sa kanya ang tatay niyo. Maiwan ko na po kayo ma'am. Sabihan niyo na lang po ako kung kailan niyo balak pumunta sa ospital.
Mauna na po ako. Papadudot nang i-discharge na ako sa ospital ay napansin kong kakaiba ang ikinikilos ni Buji. Hindi siya mapakali at panay ang tingin niya sa cellphone niya. Tinanong ko siya kung ano ang problema pero wala naman siyang sinabi. Hanggang sa nagulat na lamang ako nang maabutan ko si Andeng at Gael sa lobby ng hospital. Naghihintay sila roon at maluha-luha nang makita ko naglalakad kasama si Buji. Takang-taka ko noon kung paano nila nalaman na nasa ospital ako. Inamin naman sa akin ni Buji na siya ang nagsabi kina Andeng na nasa ospital ako at lalabas na rin ang araw na yon. Papadudot, hindi ko may paliwanag ang sayang naramdaman ko nang mayakap ang dalawa kong anak. Natatawa pa akong biniro ni Gael na laya na ulit ako at sa pagkakataong yon, hindi na sa kulungan kundi sa ospital. Muli akong napaluhan ng humingi ng tawad sa akin ng mga anak ko dahil ako ang sinisisi nila sa pagkawala ng kanilang ina. Wala naman daw talagang may gusto sa mga nangyari. Nagpasalamat din sila sa hinanda kong regalo. Tuwang-tuwa ang bunso ko sa pinag-ipunan kong branded na sapatos kahit na alam kong kaya na niyang bumili ng ilang piraso noon. Si Anding naman daw ay halos ayaw gamitin ng desk dahil gusto niya raw ingatan yon. Iuwi sana ako ni Buji sa bahay nila pero nakiusap sa kanya si Anding na kung pwede ay doon na muna ako sa bahay niya para magkaroon kami ng oras na makapag-bonding. Pumayag naman si Buji at nakilala ko ang asawa ni Anding at ang dalawa kong apo sa kanya. Yung isa ay grade 1 na at yung bunso naman ay hindi pa nag-aaral. Sobrang saya ko ng panahong yon. Parang napawi ang lahat ng yakap nila ang mga pangit na pinagdaanan ko sa kulungan habang pinagbabayaran ko ang kasalanan ko, Papa Dudut. Tay, salamat dun sa mesang ginawa mo ha. Ang ganda. Nagustuhan ko. Tsaka mukha talagang matibay. Nako, matagal-tagal ko rin kayang ginawa yon. Itinago ko pa kay Gael kasi baka mapagalitan ako kapag nakita niyang may iba akong ginagawa. Stricto maging boss yung kapatid mo. Ay nako, ganun talaga siya tay. Pagpasensyahan nyo na lang po siya. Kung pati sa inyo naghamit pa yung pagiging istrikto niya sa trabaho. Ayos lang yon. Mabait pa nga siya sa lagay na yun eh. Mas malala pa yung mga naging amo ko sa paraket-raket ko nung nakaraang taon. Ang hirap kapag walang permanenteng trabaho. Kung saan-saan na lang ako napupunta. Kaya ayun, napasabak sa pangingisda kahit hindi ako sanay sa ganung trabaho. Okay na sana kung di lang sumama yung panahon. Ospital pa tuloy inabot ko. Ngayong nandito na kayo sa akin, hindi nyo na kailangan magtrabaho. Samahan nyo na lang yung apo nyo dito sa bahay. Nakakahiya naman sa'yo, anak. Ayoko namang maging pabigat sa'yo. Tay, wag nyo pong isiping magiging pabigat kayo. Nagkamali rin po ako. Kami ni Gael. Kaya hayaan nyo na rin po sana kaming bumawi. Saka 1 taon na lang, senior na kayo. Hindi nyo naman kailangang bumawi, anak. Sapat na sa akin na napatawad nyo na ako at kasama ko na kayo ni Gael. Kalimutan na po natin yung nangyari noon. Pwede naman po tayong magsimula ulit ngayon. Ay nga pala tay, ang tagal nyo na palang nakalaya. Buti pinatuloy kayo ni Buji. Mabait yung pamilya niya. Hindi na iba yung turing sa akin kaya tumagal ako sa kanila. Saka natutuwa rin kasi ako kay Buji. Para ko na rin siyang anak, kagaya nyo ni Gael. Napansin ko nga po kung gaano kayo ka-close. Mukha naman siyang mabait at magalang. Alam mo ba tay? Hanga ako sa kanya. Kasi kung tutuusin, pwede namang pabayaan ka na lang niya o kaya hindi niya na ako puntahan para kausapin. Pero ginawa niya lahat ng yun. Ginawa niya yung mga bagay na hindi namin nagawa sa inyo bilang anak. Mabait talaga yung batang yun. Sabi ko nga, pag-iipunan namin yung pera sa pag-aaral niya. Gusto naman palang mag-college pero masyado silang gipit kaya hindi kinaya ng mga magulang niya na pag-aralin pa siya. Gusto ko po sanang tulungan siya, tay. Tutulungan namin siya ni Gael. Pwede naman siya sa State University. Talaga, anak?
Naku, matutuwa yung batang yun. Sa lahat ng ginawa niya para sa inyo, deserve niyang tulungan, Tay. Sa hirap kasi ng buhay ngayon, bihira ka nang makakita ng ganong kabuting tao. Yung ituturing kang pamilya kahit hindi ka nila kadugo. Tama ka, anak. Kaya hindi ako magdadalawang isip na ituring na rin siyang pamilya, Tay. Happy birthday, Paps! Buji! Birthday ko pala ngayon. Nawala na kasi sa isip ko. Oh, bawal magdrama ha. May dala akong regalo para sa'yo. Hindi to mamahalin pero pinag-ipunan ko talaga para sa ito, Paps. Tsaka ito, bumili rin ako ng cake. Laki, di ba? Pero joke lang, di ako bumili nito. Pinabili sa akin ito ni Ma'am Andeng. Salamat mga anak. Nagabala pa talaga kayo. Basta para sa'yo, Paps. Ikaw pa ba? Si Gael, pupunta rin ba siya? Parating na rin si Gael, Tay. May dinaanan lang. May sorpresa siya sa'yo. Excited ka na ba? Kahit walang sorpresa, excited pa rin ako kasi makakasama ko kayong tatlo. Papa Dudut, hindi ko inaasahan na may inihanda palang sorpresa sa akin sina Andeng, Gael at Buji. Hindi ko na rin kasi naalalang birthday ko pala noong araw na yon. Hindi ko inaasahan na magkakasundo silang tatlo. Tinupad nila ang pangakong pag-aaralin si Buji. Nag-enroll siya sa isang state university at sinuportahan naman siya ng 2 kong anak. Ni sa panaginip ay hindi ko naisip na mangyayari ang bagay na yon. Pero dahil sa pagpapatawad ng mga anak ko, naging maayos ang lahat at nangyari ang higit pa sa inaasahan ko. Sa kasalukuyan ay nandito na lamang ako sa bahay ni Andeng. Nagpresenta ako na maging tagahatid ng bunsong anak niya sa kinder dahil naiinip ako sa bahay kapag walang ginagawa. Hindi yun naging problema sa akin dahil mahal na mahal ko ang mga apo ko. Papadudod sa lahat ng nangyari, na-realize ko na kahit na ano pang pagsubok ang pagdaanan sa buhay, palagi pa rin may magandang bawi ang Diyos. Basta't nananatili lamang ang pagkakaroon ng mabuting puso. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyo at sa Barangay LS sa pagbabahagi nito. Pagpalain po sana ang inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Fredo. Mga kabarangay, ang pagiging pamilya ay hindi lamang nakabase sa isang apelyido. Minsan kasi kung sino pa. Yung hindi mo kadugo ay yun pa ang mas may matinding malasakit sa iyo. Huwag tayong magdalawang isip na maging mabuti. Hindi dahil naghihintay tayo ng kapalit, kundi dahil hindi natin alam kung gaano kalaki ang epekto ng simpleng kabutihang maibibigay natin sa buhay ng isang tao. Sa kwento ng sender nating si Fredo ay nakahanap siya ng pamilya sa katauhan ni Buji at ng pamilya nito. Dahil kay Buji ay muli niyang nakasama ang mga anak niya. At nang magkapatawaran sila ng kanyang mga anak ay mas lumaki pa ang kanyang pamilya. Bagay na hinahangad rin ang karamihan sa atin. Hindi kasi lahat ay nakakaranas ng pagmamahal mula sa isang pamilya. Pero hindi ito imposible kung marunong tayong makipagkapwa at palaging mabuti ang intensyon sa iba. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.